Out of the 7 chakras, ang throat ay isa sa major energy center sa atin na dapat nating bigyan ng kahalagahan at konsiderasyon. Ito ang ika-5th chakra energy natin na nasa taas na bahagi ng ating katawan. Ito ay tinaguriang spiritual chakra dahil ito ay bahagi ng ating kaluluwa. Ang naunang mga chakra tulad ng root, sacral, solar plexus at heart ay na-develop natin dito sa physical na mundo. At ang heart ang connecting bridge to our physical and spiritual chakras. The lower chakras and the higher chakras. Ang throat chakra ang pang-5 chakra na nakalocate sa gitna ng ating leeg at kilala bilang Vishuddha sa Sanskrit na ibig sabihin ay purity o kalinisan. Ito din ay sinasabing gateway to the higher planes. Kinakailangan nating ma-purify o alisin ang ating pakiramdam ng paghuhusga o judgment dahil ito ay nagmumula sa ating power and compassion centers upang mas makakonekta sa universe. Ang katangian ng throat chakra: element, space o ether, sound. Color, blue. Mantra, HAM or HAM. Stones and crystals: aquamarine, turquoise, lapis lazuli, and other blue stones. Physical aspect: lungs, thyroid, throat, vocal cord, inferior cervical ganglions responsible for the neck, ears, mouth, and upper limbs. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang throat chakra ay ang ating will center, both personal and divine will. Dito tayo gumagawa ng ating mga choices na bawat nagiging desisyon natin ay nagdadala sa ating spiritual journey. Kapag ito ay balanse at naka-align, tayo ay makakapagsalita ng may kumpiyansa sa sarili o confidence at pawang katotohanan lamang na walang bahid ng pagkukunwari at panghuhusga dahil tayo ay grounded sa ating sarili. Hindi na natin kinakailangan na i-insist at i-enforce ang ating mga opinyon sa iba. Tayo ay makakapagsalita ng malumanay at mapagmahal na may compassion at truth of conviction. Upang tayo ay klarong marinig ng iba mula sa kanilang mga puso at hindi makaramdam ng pagbabanta ng ating mga paniniwala. Most importantly, kung balanse ang ating throat, makakapagpahayag tayo ng walang takot na tayo ay mahuhusgahan ng iba. We can also speak without a voice of judgment to others and ourselves. Ito ang ating communication center. Hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi maging sa pakikinig. Hindi ito typically hearing, kundi more into listening. You can simply hear without paying attention. But if you listen, you gain more insights and wisdom. Ito din ang self-expression power natin. Kung tayo ay nagbabahagi ng ating puso at natatanging talento at abilidad sa iba, ito ay nakakapagbigay ng inspirasyon, encouragement at motivation sa kanila upang makalikha din ng katangi-tanging abilidad na mula din sa kanilang puso upang maipakita at maibahagi din nila sa iba. Nakaka-build ito ng confidence at power to express our thoughts and feelings as well. Kapag nakablock ang ating throat chakra, tayo ay may kahirapan sa pagpapahayag ng mga saloobin, iniisip at damdamin.
unwilling or unable to speak up to defend yourself, express your opinion, or state your choices. Matatakutin at mahiyain, pabigla-biglang pananalita o taklesa, senseless talk, judgmental, mapagpanggap o mapagkunwari, sinungaling, neck pain or stiffness, thyroid disorders, sore throat, mouth ulcers, sinus infections, earache, jaw pain, TMJ disorders, dental disorders, hoarseness, hearing challenges. Narito ang ilang paraan at teknik para unti-unti nating ma-unblock ang ating throat chakra. Number 1. Be mindful. Think carefully before speaking out. Ang iyong mga salita ay dapat nagtutugma sa iyong mga inaaksyon o ikinikilos. Tulad ng naririnig natin palagi, puro salita, walang gawa, o di kaya practice what you preach. Hindi ka nagsasalita lang para maging relevant at hangaan ng iba. Dapat ang iyong pagpapahayag ay nanggagaling sa iyong katotohanan. Kung mindful o may self-awareness ka sa iyong pakikipagkomunikasyon at pagpapahayag ng saloobin, dapat sincere ka. Number 2. Find your center. Find your personal truth. Tulad ng nauna, kinakailangan kang sincero sa iyong sarili. Walang pagpapanggap, walang pagkukunwari. Ang pagpapahayag ng tunay na sarili ang pinakamahirap gawin kung hindi natin tinatanggap kung sino tayo talaga. Kaya mahalagang alamin natin ang ating katotohanan nang walang iniisip na kahihiyan, guilt at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pinakamabisang paraan dito ay shadow works o pagtanggap sa atin mga kapintasan sa sarili at hindi pagkondena dito. Recognize and accept your shame, guilt, and flaws, and then i-release mo itong lahat. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mahihil ang iyong sarili and your truth will set you free. Pakinggan ang iyong puso. Ito ang magpapahayag ng iyong katotohanan. Number 3. Meditation with mudra. Ito ang isa sa mabisang tool to balance your chakras. Sa palagi ang pagpapractice nito, mas klaro mong maririnig ang sinasabi ng iyong intuition o puso. Number 4. Yoga exercise, specifically designed for the throat, such as Matsyasana, fish pose, shoulder stand, Halasana or plow, and any movement that allows both stretching and releasing of the neck. Nasa huling bahagi na po tayo. Ang kakayahang makipag-usap ng bukas at tapat, ngunit may pangangalaga at pagmamalasakit sa iba, ay isang regalo sa lahat ng ating mga relasyon. Dahil naipapahayag mo ng malinaw ang iyong idea, damdamin at opinyon. At kapag klaro mong naipapahayag ang iyong mga saloobin, mararamdaman mo na madali ka nang mapakinggan at maintindihan ng iba. Maiiwasan mo na ang conflicts. Healthy communication includes nonverbal and internal communication. Speaking truth to yourself and walking consistently in that truth is a pathway to enlightenment. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nire-request ko lang sa inyo na suportahan nyo din po ang Mahiwagang Buwan, FB page, Instagram at TikTok para mas updated kayo sa mga kaganapan dito. At kung may mga queries kayo, pwede nyo po akong tanungin doon. Salamat po ng marami sa inyong pagtangkilik. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.